Mga lolo at lola, bago pa man kayo mag-scroll, pakinggan ninyo ito. Simula Mayo 7, 2026, may malaking pagbabago na nangyayari sa inyong pensyon. Ang SSS at GSIS ay nagpapatupad na ng bagong minimum na 6,000 pesos buwanang pensyon. At marami sa inyong hindi pa alam na may kasamang extra cash na benepisyo ito. Kung hindi ninyo malalaman ang tamang proseso ngayon, posibleng mawalan kayo ng libu-libong piso. Huwag patayin ang video na ito. Ang impormasyong ito ay para sa inyo. Mga lolo at lola, magandang araw sa inyong lahat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko munang sabihin sa inyo, mahal ko kayo. Alam ko kung gaano kayo kahirap nagtatrabaho noon. Sa bukid, sa opisina, sa pabrika, sa kalye, sa bahay ng iba. Bawat pawis na inyong ibinuhos ay may katuturan. At ngayon, ang pinaghirapan ninyong benepisyo ay may bagong balita na talagang dapat ninyong marinig bago pa matapos ang linggong ito. Simula ngayong Mayo 7, 2026, may mga pagbabagong isinasagawa ang parehong SSS at GSIS na direktang nakakaapekto sa inyong buwanang pensyon. Ang bagong minimum na 6,000 na buwanang pensyon ay opisyal na ngayong isinasagawa at kasama nito ang mga karagdagang benepisyo na hindi pa naririnig ng maraming pensyonado. Ngayon, handa akong ipaliwanag sa inyo ang lahat. Ang tamang proseso, ang mga dapat bantayan, at ang mga paraang mapoprotektahan ang inyong pinaghirapang pera. Kaya naman umupo kayong maayos, huwag magmadali at pakinggan ninyong mabuti ang bawat salitang sasabihin ko. Una, pag-usapan natin ang pinakamahalagang tanong. Totoo ba ang 6,000 na minimum na buwanang pensyon? Ang sagot ay oo, at ito ay opisyal na. Noong nakaraang taon, naipasa ang isang Republic Act na nagtatakda ng bagong minimum na 6,000 buwanang pensyon para sa lahat ng karapat-dapat na SSS pensyonado. Dati, ang minimum na pensyon ay 2,000 lamang, ngunit sa bagong batas, 3 beses na itong tumaas. Ibig sabihin, kahit ang inyong computed na pensyon batay sa inyong mga kontribusyon ay mas mababa pa sa 6,000, automatikong matatanggap ninyo ang 6,000 bilang minimum na halaga. Ito ay hindi regalo ng sinuman. Ito ay inyong karapatan bilang isang miyembro ng SSS na nagbayad ng kontribusyon sa loob ng maraming taon. Para sa mga miyembro naman ng GSIS, ang dating government employees tulad ng mga guro, pulis, sundalo at iba pang kawani ng pamahalaan, ang kanilang sistema ng pensyon ay nakaset na rin sa mas mataas na antas. Ang minimum basic pension ng GSIS ay nakabase sa years of service at average monthly compensation ng bawat miyembro. Kaya naman ang mga naglilingkod ng matagal, tulad ng 30 o 35 na taon, ay makakatanggap ng mas malaking halaga kaysa sa mga naglilingkod lamang ng 15 na taon. Ang importante rito ay malaman ng bawat isa sa inyo kung magkano ang inyong natatanggap ngayon at kung mayroon kayong mga karagdagang benepisyo na hindi pa ninyo nakukuha. Pangalawa, pag-usapan natin ang tinatawag na extra cash. Ano ito at saan ito nanggagaling? Marami sa inyong nakarinig na ng salitang extra cash o karagdagang benepisyo, ngunit hindi alam kung ano talaga ito. Hayaan ninyo akong ipaliwanag. Una, may tinatawag na 13th month pension. Ito ay katulad ng 13th month pay na tinatanggap ng mga regular na empleyado. Para sa mga pensyonado, ito ay karaniwang ibinibigay sa buwan ng Disyembre. Ngunit ngayong 2026, may espesyal na advanced release para sa ilang miyembro batay sa kanilang kategorya at status ng kanilang account. Pangalawa, meron ding tinatawag na Cost of Living Allowance o COLA. Ito ay isang dagdag na allowance na nakakatulong sa mga pensyonado na harapin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at bayad sa kuryente. Ang COLA ay kasama na ngayon sa bagong computation ng SSS para sa mga karapat-dapat na miyembro. Pangatlo, para sa mga miyembro ng GSIS, meron silang tinatawag na pension enhancement. Depende sa inyong dating salary grade, noong aktibo pa kayong nagtatrabaho, maaari kayong makatanggap ng dagdag na hanggang 500 o higit pa bawat buwan. Lahat ng ito ang tinutukoy natin ng sabihing extra cash. Hindi ito basta-bastang bonus. Ito ay mga benepisyo na nakasulat sa batas at karapat-dapat kayong makatanggap. Ngayon, pag-aralan natin ang 3 tunay na halimbawa para mas madali ninyong maintindihan kung paano ito gumagana sa tunay na buhay. Ang una ay si Lola Nena, 68 taong gulang, SSS, pensyonado.
Si Lola Nena ay nagtrabaho bilang cashier sa isang grocery store sa loob ng 22 taon. Ang kanyang average monthly salary credit ay 12,000. Nang magsimula siyang makatanggap ng pensyon, 5 taon na ang nakakaraan, 3,200 lamang bawat buwan ang kanyang natatanggap. Ngayon dahil sa bagong batas at sa opisyal na implementasyon simula Mayo 7, 2026, ang kanyang pensyon ay otomatikong naging tax-1,000. Iyon ay ang bagong minimum na halaga. Ang dagdag na 2,800 bawat buwan para kay Lola Nena ay katumbas ng 30,600 sa loob ng isang taon. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang maitutulong nito: gamot, pagkain, pang-aral ng mga apo, at mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw na pamumuhay. Ang pangalawa ay si Tatay Erning, 71 taong gulang, GSIS pensyonado. Si Tatay Erning ay naglingkod bilang guro sa elementarya sa loob ng 30 taon. Ang kanyang huling sahod bago mag-retire ay 25,000 bawat buwan. Bilang isang miyembro ng GSIS, ang kanyang basic monthly pension ay 14,500. Ngunit bukod sa regular na pensyon niya, siya ay karapat-dapat pa sa pension enhancement ng GSIS dahil sa kanyang matagal na serbisyo at sa kanyang dating salary grade. Ang dagdag na benepisyo para sa kanya ay 1,200 bawat buwan kasama na ang COLA. Kaya ang kabuang natatanggap ni Tatay Erning bawat buwan ay 16,200. At huwag nating kalimutang sa katapusan ng taon, matatanggap pa niya ang kanyang 13th month pension na 14,500. Malaking pagbabago ito para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang pangatlo ay si Lolo Carding, 65 taong gulang, bagong pensyonado. Si Lolo Carding ay kakatapos lang mag-retire ngayong Enero 2026 matapos ang 15 taon ng kontribusyon sa SSS bilang tricycle driver. Dahil mas maikli pa ang kanyang contribution years kumpara sa iba, ang kanyang computed pension batay sa kanyang mga kontribusyon ay 4,200 lamang. Ngunit dahil sa bagong batas, ang minimum na pensyon ay 6,000. Kaya kahit ang computed pension ni Lolo Carding ay 4,200, otomatiko siyang makakatanggap ng 6,000 bawat buwan. Palaging ang mas mataas na halaga ang pipiliin ng SSS. Para kay Lolo Carding, ito ay dagdag na 1,800 bawat buwan o petty 1,600 sa isang taon na hindi niya inaasahan. Mula sa tatlong halimbawang ito, malinaw nating nakikita na ang bagong batas ay tunay na nagbibigay ng malaking benepisyo sa lahat ng pensyonado, bata man o matanda, maikli man o mahaba ang serbisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang staggered release schedule ngayong Mayo 2026. Isa sa mga bagay na madalas na itinatanong ng mga pensyonado ay, bakit hindi sabay-sabay nilalabas ang lahat ng pensyon? Ang sagot ay simple. Ginagawa ito para maiwasan ang pagsiksikan sa mga bangko at bayad centers at para masigurong maayos na matatanggap ng bawat isa ang kanilang pera. Ang schedule para sa Mayo 2026 ay nakabase sa huling digit ng inyong SSS o GSIS number. Ang mga may huling digit na 1 hanggang 2 ay matatanggap ang kanilang pensyon sa unang bahagi ng buwan. Ang digit na 3 hanggang 4 ay sa susunod na bahagi. Ang digit na 1 hanggang 1 ay sa kalagitnaan ng buwan. Ang digit na 1 hanggang 8 ay sa ikatlong bahagi. At ang digit na 9 hanggang 0 ay sa huling bahagi ng buwan. Kaya naman, bago pa man kayo pumunta sa bangko o ATM simula Mayo 7, 2026, tingnan muna ang inyong SSS o GSIS number at alamin kung kailan ang tamang araw para sa inyo. Makatitipid kayo ng oras, lakas at pera sa pamasahe kung malalaman ninyo ang tamang schedule. Ngayon pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang proseso na dapat ninyong gawin, ang AKOP o Annual Confirmation of Pensioners. Ang AKOP ay isang prosesong kung saan kailangan ninyong patunayan bawat taon na kayo ay buhay pa at aktibong tinatanggap ang inyong pensyon. Ito ay hindi biro. Kung hindi kayo nag-AKOP sa loob ng itinakdang panahon, posibleng mapigilan ang inyong pensyon hanggang sa makapag-AKOP kayo. Ang deadline para sa AKOP ngayong 2026 ay iba-iba depende sa inyong birth month. Para sa mga ipinanganak sa buwan ng Enero hanggang Hunyo, ang deadline ay Hunyo 30, 2026. Para sa mga ipinanganak sa Hulyo hanggang Disyembre, ang deadline ay Disyembre 31, 2026. Maaari kayong mag-AKOP sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch sa pamamagitan ng My SSS app para sa mga SSS pensyonado o sa mga designated na bayad centers. Huwag hayaang maputol ang inyong pinaghirapang pensyon
dahil sa isang simpleng prosesong ito. Susunod, pag-aralan natin ang tungkol sa mga loan deductions at benefit offset, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas mababa ang natatanggap ng maraming pensyonado kaysa sa inaasahan nila. Kung may nababayarang utang kayo sa SSS o GSIS, tulad ng salary loan, calamity loan, o emergency loan, otomatikong ibabawas ito sa inyong pensyon bago kayo mabayaran. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ay 6,000 tos at may natitirang utang kayong 2,000 bawat buwan, 4,000 lamang ang inyong matatanggap. Kaya naman, bago pa man mag-claim ng pensyon o bago pa man magreklamo na mababa ang inyong natatanggap, pumunta muna sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch at alamin ang inyong loan balance. Kung kaya, bayaran na ang mga natitirang utang para mas malaki ang inyong natatanggap bawat buwan. Mahalaga rin na pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa mga scam na kumakalat. Ang katotohanan ay may mga taong walang konsyensya na nagtatangkang mandaya sa ating mga lolo at lola. Narito ang mga palatandaan ng scam na dapat ninyong bantayan. Una, kung tatawagan kayo at sasabihang kailangan ninyong magbayad ng processing fee para matanggap ang inyong dagdag na pensyon, iyon ay scam. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman humihingi ng bayad para sa mga benepisyo. Pangalawa, kung makatanggap kayo ng text message na may link na humihiling ng inyong personal na impormasyon, huwag i-click iyon. Ang opisyal na website lamang ng SSS ay www.sss.gov.ph at ng GSIS ay www.gss.gov.ph. Pangatlo, kung may magbibigay sa inyo ng espesyal na alok kapalit ng inyong ATM card at PIN, huwag ibigay. Walang lehitimong kinatawan ng SSS o GSIS ang hihiling ng inyong PIN. Kung may nakikita kayong ganito, iulat agad sa pinakamalapit na police station o sa opisyal na hotline ng SSS o GSIS. Para sa mga lolo at lola na komportable sa paggamit ng smartphone, narito ang dalawang napakagandang digital na kasangkapan. Para sa mga SSS pensyonado, ang My.SSS app ay libre at maaaring i-download sa Android o iPhone. Sa app na ito, maaari ninyong tingnan ang inyong monthly pension amount, i-check kung may loan deductions, makita ang payment history, at i-perform ang ACOP nang hindi na kailangang lumabas pa ng bahay. Para mag-register, kailangan ninyo ang inyong SSS number, email address, at mobile number. Kung hindi kayo marunong mag-setup, humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo, tiyak na tutulungan nila kayo. Para naman sa mga GSIS pensyonado, ang GSIS Zone ay ang online portal ng GSIS na accessible sa www.gss.gov.ph. Dito maaari ninyong makita ang inyong pension details, mag-apply ng loans, at i-track ang status ng inyong mga benepisyo. Lahat ng ito nang hindi na kailangang pumunta pa sa branch. Ngunit kung mas komportable kayong pumunta sa branch ng personal, narito ang aming mga payo para makatipid ng oras at lakas. Una, pumunta bago mag-oitanasok ng umaga. Maraming tao sa SSS at GSIS branches, lalo na sa simula ng buwan tulad ng Mayo 7, 2026. Kung maaga kayong dumating, makakaiwas kayo sa matagal na pila. Pangalawa, gamitin ang priority lane para sa mga senior citizen. Ito ay inyong karapatan bilang isang lolo o lola. Huwag mahiyang humingi ng priority number sa guard o sa reception. Pangatlo, magdala ng lahat ng kinakailangang dokumento, valid ID, UMID card kung mayroon, at ang inyong pension passbook o ATM card. Mas mabilis ang transaksyon kung kumpleto ang inyong mga papeles. Pang-apat, kung kaya, iwasan ang pumunta sa ika-1 at ika-15 ng buwan. Ito ang pinakaabalang araw sa lahat ng bayad centers at SSS branches sa buong bansa. Mga kaibigan, nais ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga anak at apo ng ating mga pensyonado. Kung ikaw ay nagbabasa o nakikinig nito para sa inyong magulang o lolo at lola, ikaw ay isang bayani. Ang pagtulong sa kanila na maunawaan ang kanilang mga benepisyo, ang pagsamahan sa kanila sa branch, o ang pag-setup ng kanilang My.SSS account. Ito ay mga simpleng bagay na may napakalaking kahulugan sa kanila. Huwag hayaang mawala ang kahit isang piso ng kanilang pinaghirapan dahil sa kakulangan ng impormasyon o dahil hindi sila marunong sa teknolohiya. Ang pagmamahal ay hindi lamang nakikita sa mga salita. Nakikita rin ito sa mga ganitong simpleng hakbang na ginagawa natin para sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon, bilang buod ng lahat ng ating pinag-usapan ngayon, narito ang 10 pinakamahalagang bagay na dapat ninyong tandaan. Una, ang bagong minimum na 6,000 buwanang pensyon ng SSS ay opisyal na ngayong isinasagawa simula Mayo 2026. Pangalawa,
Kung ang inyong computed pension ay mas mababa sa 6,000, automatikong matatanggap ninyo ang 6,000. Pangatlo, mayroon ding extra cash na benepisyo tulad ng COLA, 13th month pension, at para sa GSIS, ang pension enhancement. Pang-apat, sundan ang staggered release schedule batay sa huling digit ng inyong SSS o GSIS number. Panlima, isagawa ang inyong ACOP bago mag-expire ang inyong deadline. Pang-anim, alamin kung may loan deductions na nagpapababa ng inyong natatanggap. Pampito, mag-ingat sa mga scam na nagpapanggap bilang SSS o GSIS representatives. Pangwalo, i-download ang My SSS app o bisitahin ang GSIS Zone para sa mas madaling pamamahala ng inyong account. Pansiyam, gamitin ang priority lane para sa mga senior citizen sa lahat ng branch. Pansampu at huli, huwag kalimutang ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na pensyonado rin. Mga lolo at lola, mga bayani ng ating pamilya at ng ating lipunan, ang pensyong ito ay hindi regalo, ito ay inyong pinaghirapan. Sa bawat araw na kayo ay pumasok sa trabaho, sa bawat kontribusyon na inyong ibinayad, sa bawat sakripisyo na inyong ginawa para sa inyong pamilya, kayo ay nagtatayo ng pundasyon ng benepisyong ito. Kaya naman huwag mahiyang i-claim ang lahat ng karapat-dapat sa inyo. Ang 6,000 buwanang pensyon, ang extra cash na benepisyo, ang COLA, ang 13th month pension, lahat ito ay para sa inyo at kailangan lamang ninyong malaman ang tamang proseso. Kung natutunan ninyo ang isang bagay mula sa video na ito, pakibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na lolo at lola rin. Baka mayroon sa kanilang hindi pa alam ang impormasyong ito at ang pagbabahagi ninyo ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. I-like ang video na ito, i-share sa inyong mga grupo at i-subscribe sa aming channel para lagi kayong updated sa mga bagong benepisyo, patakaran at tips para sa mga senior citizen. Ang bawat bell notification na inyong i-on ay nagpapaalam sa inyo ng impormasyong nagpoprotekta sa inyong pera at kalusugan. Mahal ko kayo mga lolo at lola. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag kalimutang i-claim ang lahat ng inyong mga karapatan.